Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong tinatawag na tambaluslos ng Vice President ay mukhang siya na po yata ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Dahil sa lahat po ng trabaho ng Commander-in-Chief ay siya po ang napagkikita po natin mga tamay. Siya po yata ang umaakto. Kaya tama po yung sabi po ng kapatid ng Marcos. Ang nagpapatakbo na raw po ng gobyerno ay Araneta daw po at Romualdez. Kaya po ito lagi ang napagkikita po ng mga Pilipino. Ito po mga tambay, ayan, sa loob po ng 3 taon, ay masisimulan na po, 3 taon na po ang nakalipas, masisimulan na po ang sinasabing proyekto po na proyekto po ng Better More. Kasi ayaw na po nila sabihin yung build. Proyekto po ng Better More. Ito pong pinagmamalaki po ng speaker dahil siya po ang nag-groundbreaking po yata at siya na rin po ang napagkikita natin, yung construction po ng legacy building ng Philippine Children Medical Center mga tambay. Ito po, pinangunahan po ng speaker at sisimula na raw po mga tambay dahil 3 taon na kailangan po nila ng proyekto. Dahil sa dami po ng pinopondo natin, taon-taon, trilyon, nakita niyo po, 6 na trilyon mahigit ang pondo natin taon-taon, mahigit, hindi bababa. Pero wala tayong nakita na malalaking Better More. Ito po, pinagmamalaki na po nila yun ngayon, yung Better More. Ito pong Philippine Children Medical Center. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Sinimulan na ang konstruksyon ng legacy building ng Philippine Children's Medical Center na tinagurian bilang premier hospital ng bansa. May balitang pambansa si Jel Guzman ng PIA National Capital Region. Inumpisahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng 20-story Philippine Children's Medical Center o PCMC Legacy Building sa Quezon City. Tinagurian bilang premier hospital ng bansa, ang PCMC ay nakatuon sa pagbibigay ng espesyalistang pangangalaga para sa mga bata. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang naturang proyekto ay nagpapakita na malaking hakbang sa infrastruktura ng pangkalusugan ng mga bata, di lamang sa rehiyon kundi maging sa Timog Silangang Asya. Dinagdag pa ni DPWH NCR Regional Director Gerard Opolencia, ang naturang proyekto ay magpapataas sa kasalukuyang kapasidad ng PCMC mula sa 200 bed capacity hanggang sa 500 bed capacity upang matugunan ang bilang ng mga pasyente, partikular sa oncology, neonatal intensive care at emergency services. Ang Philippine Children's Medical Center na unang tinawag na lungsod ng kabataan ay itinatag noong 1979 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1631 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Taong 1987 naman nang tawagin itong Philippine Children's Medical Center sa ilalim ng pamamahala ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ang kasalukuyang proyekto ay bahagi ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng dekalidad na pangangalagang pediatriko sa lahat ng mga batang Pilipino. Mula sa Philippine Information Agency National. Yan mga tamay, nakita nyo po. Puro pagmumuka po ng speaker. Ang trabaho po ng speaker ay legislative, mga tambay. Hindi po siya executive. Nakita nyo po, katindi ang ginagawang trabaho po. Kaya nakita nyo po, talaga pong yung ambisyon niya po yata talagang maging Pangulo at maging Vice President yata ng bansa, mga tambay. Diyan ka magtataka, no? Gustong-gusto niya po pala yung trabaho ng executive. Bakit po siya sumasaksak sa legislative? Bakit kaya? Nakita nyo po, siya na pagkikita. Ano na po ba ang Pangulo natin? Baldado na po ba Pangulo natin? Sira na po ba ang paa ng Pangulo natin at hindi na po makalakad at hindi na po natin mapagkikita sa sinasabing yung kanilang build, yung kanilang better more, yung build better more? Di ba? Ibang klase. Kauna-unahan, proyekto yata nila, malaki ito. Pinagmamalaki na po mga tambay. Uumpisahan pa lang, kailan kaya matatapos?
ang dating Pangulong Duterte, build, build, build better more. Buong bansa, halos natapos sa loob ng 6 na taon. Pero kayo, 3 taon na. Ngayon pa lang nag-uumpisa. Unbelievable. Tapos puro pagmumukha pa ng speaker ang mapagkikita mo sa mga hinuhukay o groundbreaking pa lang. Sino po ba binoto natin na Commander-in-Chief? Sa ang speaker po ba? Kaya po rito, no, paglalagyan mo talaga ng logic, paglalagyan mo kung sino talaga, kung sino talaga ang gustong-gusto na agawin ang posisyon ng Vice President, di umano. Makikita mo mag-aaralan mo. Kitang-kita mo kung sino umaakto. Umaakto na executive. At sino ang gustong tanggalin bilang Vice President para mapalitan. Di po ba? Grabe. Ngayon lang ako, sa kasaysayan po ng Pilipinas, at tumanda na si Kamanong ng ganito. Ngayon lang ako nakita ng ganitong klaseng speaker. Ang trabaho nito ay nasa Kongreso, sa House of Representatives. Pero mapagkikita mo, ang ginagawang trabaho ay parang executive. Di po ba? Grabe, no? Kahit po sa ating sandatahang lakas, siya ang mapagkikita mo. Di ba? Sa mga kampo, siya halos ang mapagkikita mo. Siya pa rin po, pati po sa mga programa, pati po sa mga priority, pati sa priority po. Pera, siya pa rin. Siya pa rin ang mapagkikita mo. Grabe, no? Commander-in-Chief ang dating yata ng speaker. Kaya po yung sinasabi po talagang lumalabas na po yata. Hindi kaya na talagang meron tayong presidente na weak? Hindi kaya. Di umano. Dahil sa ganitong nakikita natin na puro pagmumuka ng speaker na hindi naman niya trabaho yan. Bakit? Totoo kaya yon na ang presidente natin ay weak? Di umano. At ang nagpapatakbo ng bansa, ang sinatawag ng Amy Marcos na Romualdez at Araneta. Ibang klase po mga tambay. Ibang klase, no? Lahat halos. Siya, pambihira. Bakit? Dahil malapit na nilang mapabagsak ang Vice President, kaya siya na mapagkikita. Sinasanay niya na sarili niya. Kaya, nagtatanong na si Kamanong. At ipinagmamalaki na ang mga programa at proyekto na mabibilang mo lang sa daliri mo at puro halos inuumpisahan. Ang bihira. Kailan pa matatapos yan? Ang unang natapos po sa Pilipinas, yung pera ng Pilipino, kisa sa mga proyekto na puro pangarap na build better more. Hindi po ba mga tambay? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Kasi ang nakita natin, napansin natin, napakarami po nilang proyektong build better more. Puro umpisa. Pero ang natatapos po sa atin, taon-taon, yung trilyon-trilyon pera natin tapos, tiwas. At nakakautang pa tayo na napakalalaki. Nakita nyo po, lumobo ang utang natin, pero ang proyekto natin, puro inuumpisahan, hinuhukay na. Hukay pa lang. 3 taon na, hinuhukay ang ating mga proyekto. Di umano. Yung karamihan namang natapos, puro proyekto pa ni dating Pangulong Duterte. Na sa kanila po natapos. Yung karamihan po dyan ay funded pa. Funded pa ng mga banyaga. Katulad ng pinagmamalaki ng Pangulong Marcos na matatapos daw po sa termino niya ang kauna-unahang hukay daw na tren, subway. Pinagmalaki niya po yan noong nakaraan. Yung subway daw po. Samantalang hindi naman po kanyang programa yan. At yan po ay funded ng Japan, ng JICA. Diba? Ang atin po yata dyan, yung right of way. Tayo po ang bibili o sinasabing mag-aayos ng mga right of way. Pero yung mismong subway, pondo po ng Hapon yun, di umano. Pero pinagmalaki po yan, mga tambay. Ngayon po, ito po, pinagmamalaki na po ng speaker, uumpisahan pa lang, 3 taon na. 3 taon na, ngayon pa lang po mag-uumpisa. Itong tataasan daw po hanggang 20 floor.
Itong pong legacy daw po nila, legacy building ang tawag po nila, Legacy Building Philippine Children Medical Center, mga tambay. Uumpisahan na. Nakita nyo po, uumpisahan na. Magtatatlong taon na o 3 taon na ang nakaraan. Uumpisahan na ngayon. Grabe, no? Ang galing po nilang mag-build better more. Uumpisahan na. Kalahati na ng termino. Ngayon pala mag-uumpisa ng sinasabing malalaking proyekto. Ibang-iba talaga ang trabaho ng Duterte. Ikumpara mo sa kanila. Sila, ang Duterte, isang pangulo lang. Nagpatakbo po ng 6 na taon sa ating bansa. Isang pangulo. Pero ngayon, napakaraming umaaktong pangulo. Walang nagawa. 3 pa. Yung sinasabi ni Amy Marcos, ni Senadora Amy Marcos, ang umaakto na pangulo o ang nagpapatakbo ng bansa ay 3. Marcos, Romualdez, Araneta, tapos walang nagagawa. Puro umpisa pa lang. Mas magaling pa yung isang pangulo na umakto sa atin ng 6 na taon. May pandemya pa, may Marawi pa. Pati yung problema ron sa Yolanda. Pati problema sa hindi nila matugunan yung sa 44. Di po ba? At napakaraming kalamidad ang pinagdaanan. Natugunan ng isang presidente. Naging maayos. Lalong-lalo ang COVID-19. Nabuhay tayo, buhay. Dahil sa galing ng utak ng dating Pangulong Duterte. Wala tayong inaimbentong gamot, pero nakita nyo po, napakarami niya po. Kinuha na ng gamot. Nagamit po natin yun dahil sa galing niyang Pangulo. Dahil siya pinagkatiwalaan ng mga leader ng buong bansa, ng buong mundo. Di po ba? Dahil sa galing niyang leader. Hindi tayo nagkaubos. Ngayon po ba? Sino po ba na pagkikita natin leader ngayon? Yung ibinoto po ba natin o yung hindi natin binotong Pangulo? Na tinatawag ni Senador Amy Marcos na nagpapatakbo na ng bansa, hindi na Marcos. Romualdez, Araneta na. Ibang klase po, no? Ganyan po natin makikita at ganyan po ang klase ng leader na meron tayo. Ikumpara mo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Siya talaga ang tumatayong leader. Ngayon, sino kaya ang tumatayong leader sa ating bansa? Ipinagmamalaki na po, kauna-unahan. Nauumpisahan na. 3 taon na. Kung yan ay inumpisahan nila na maaga, baka patapos na yan. O tapos na yan. Unbelievable. Good luck na lang po, Speaker. Masyado po kayong halatang-halata. Halatang-halata po kayo na talagang sabik na kayo na maging executive. Di po ba? Legislative. Gustong maging executive. Unbelievable. Pambirang buhay ito. Talaga palang tatrabahuhin pala nila talaga ang Vice President. No? Talaga palang tatrabahuhin nila, mga kabayan. Dahil po meron po pala talaga nag-aambisyon na maging executive. Talaga iba. Hindi po pala ang kanyang pangarap ay maging speaker lang. Mas matindi pala. Kaya pala gagawin di umano lahat pala. Gagawin pala di umano lahat. Yung tinatawag na pagiging sakim pala. Greedy sa kapangyarihan dahil po sa ambisyon yata. Nagtatanong na si kababayang Manong. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa speaker? Trabaho po ba na speaker yan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Maraming salamat po sa ating mga tagapanood. Thank you po. At syempre po sa ating mga subscribers. Thank you po mga kabayan. At syempre po sa ating po mga subscribers din po at nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po sa mga biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Bali, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po at ingatan nawa po. Lalo-lalo po sa inyong mga paggawa.
At thank you rin po sa mga gusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung dasal po mga kabayan, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. At ganun din po tayo mga tambay, ingat-ingat po tayo, doble ingat po. Mahirap na po ang buhay natin ngayon. At kasama na po natin muli ang mga talagang nagtago at nagbalik loob. Ngayon po ay laganap na naman ng mga addictus mga tambay. Siyempre ang makakaliwang grupo ay nahandyan pa mga terorista. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Maraming salamat po sa muli. Paalam po muna. Bye-bye.